kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kwento ng paglabag sa batas ang ating narinig sa ating ebanghelyo. Pinagsasabihan ng mga Pariseyo si Jesus dahil ang kanyang mga alagad ay may ginawang paglabag sa batas. Pinipintasan ang mga alagad ni Jesus sapagkat nang minsan silang napadaan sa triguhan, sila ay nangitil ng uhay. Ibig sabihin, namitas. Namitas at kinain ang mga butil. Araw noon ng pamamahinga. Pinagsabihan si Jesus. Tingnan mo, no? Pinagsasabihan si Jesus, no? Anong klaseng tao yung mga ganon, no? Yung marunong pa sa Diyos, pinagsasabihan ang Diyos, o pinagsasalitaan ang Diyos, o sinusumbatan ang Diyos. Talaga naman, no? Pero may mga ganong tao, 'di ba? No? Yung mas marunong pa sa Diyos, no? May mga ganyang tao, no? Yung pinagsasabihan ang Diyos. May kilala ba kayong ganon? Hello? O baka tayo yung ganon
No? Baka kung minsan tayo yung marunong pa sa Diyos, tayo yung pinagsasabihan at pinagsasalitaan natin ng Diyos. Isang argumento ang binigay ni Jesus bilang sagot sa paratang ng mga Pariseyo na lumalabag sa batas daw ang mga alagad niya. Ginamit ni Jesus ang argumento na ginawa ni Haring David. Nang minsan, ang kanyang mga kasama ay nagutom. Ayon kay Jesus, pumasok si David sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. At pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na yon dahil para lang yon sa mga saserdote. Saserdote lamang ang pwede at may karapatang kumain niyon. Pari lang ang pwede. Hindi siya pwede. Tila sinasabi ni Jesus, bakit si David, nang kinain niya at ng kanyang mga kasama ang tinapay na para lang sa saserdote o pare, bakit sila hindi lumabag sa batas? Bakit sila hindi lumalabag sa batas? Dahil ba hari siya? O dahil ba higit siya sa batas? Hello? Di ba ganon? Yung mga na-exempt sa batas, yan yung may mga sinabi. Yung mga pinalulusutan ng batas, yun yung may mga makapangyarihan. Di ba? Bakit si Haring David? Hindi siya nagkakasala. Bakit hindi siya lumubag sa batas nung ginawa niya yon? Dahil ba hari o higit siya? Ang argumento ni Jesus, araw ng pamamahinga. Ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ibig sabihin, kung si David hindi o higit sa batas, paano pa kaya si Jesus na Diyos? Hindi ba mas higit siya kay Haring David? Tama ba? Sino mas higit? Hari o Diyos? Ang Diyos. Kaya, si Jesus ay nasa ibabaw ng kahit na anong batas. Nasa ilalim ng kapangyarihan niya ang anumang batas. Dahil mas higit si Jesus sa kahit na anong batas. Mga kapatid, hindi lang ito tungkol sa paglabag sa batas, kundi ang nais ipakita ni Jesus ay siya ay higit sa lahat kasama ang kanyang pamamaraan at mga pananaw. Higit si Jesus sa lahat ng pamamaraan at pananaw. Ngunit gaya ng mga Pariseyo, madalas hindi natin tinatanggap ang pananaw at paraan ng Diyos. Ang mas nakakalungkot, tinitignan natin na mas higit ang ating paraan at pananaw sa Diyos. Ang masakit, mas tinitignan natin madalas mali ang paraan ng Diyos. Lalo na kung labag ito sa ating kalooban. Kung labag ito sa ating kagustuhan. Hindi ba ganon? Pag hindi mo nakukuha ang iyong gusto, nagagalit ka. Kasi pinipilit at ginigiit mo ang iyong kalooban at kagustuhan. Tama? Naalala ko po yung pinsan ko. No? Nung bata pa kami, yung pinsan ko, kapag hindi niya nakukuha yung kanyang gustong laruan, nagwawala ito. Kahit nasa mall. No? Yung naglulupasay na bata, nakakita na ba kayo ng ganon sa mall? Yung iiyak ng malakas, no? Kaya gagawin ng tita ko pag nasa mall kami, naku, hindi niya talaga dinadaan sa mga laruan, no? Ililigaw niya yung tingin ng anak niya. Kasi pag hindi nakuha ng kanyang anak
Yung pinsan ko, ang kanyang gustong laruan, kapag hindi nasunod yung kanyang gusto, nagagalit, nagwawala, naglulupasay, galit sa kanyang nanay. Tingin niya, pinagmamalupitan siya dahil hindi nasusunod ang kanyang kagustuhan. Diba? Parang Pariseo, ginigiit niya yung kanilang gusto at pananaw. Ginigiit niya sa mga alagad, bawal yan, hindi ganyan. Samantala, ang pananaw at pamamaraan ni Jesus ay malinaw. Anong sabi niya? Habag ang ibig ko, hindi hain. Kaya minsan, hindi magtagpo ang ating pananaw at pamamaraan kasi habag ang ibig ng Diyos. Hindi ang Diyos nagmamataas. Minsan, pakiramdam natin, mataas ang Diyos, kaya hindi natin maabot. Tama? Sa totoo lang, hindi mataas ang Diyos. Kapag mataas ang isang tao, di ba, hindi mo maabot? Kapag mataas ang isang bagay, ang hirap abutin, di ba? Pero ang Diyos, alam mo, hindi siya mataas. Mababa ang Diyos. Mababa ang loob ng Diyos. Sinong mataas? Tayo. Kaya hindi natin maabot. Tayo yung mataas. Ang Diyos nasa ibaba. Dahil ang pananaw at paraan niya, lahat tungkol sa pag-ibig. Lahat tungkol sa awa. Tingnan mo, kahit sabihin ng Diyos magpatawad ka, ba't hindi mo magawa? Kasi ikaw ang mataas. Ayaw mong bumaba. At ganyan madalas tayo sa Diyos. Kaya hindi natin maabot ang kanyang paraan at pananaw, hindi dahil mataas siya sa atin. Mababa siya sa atin. Tayo ang mataas at hindi natin siya kayang abutin. Mga kapatid, sa misang ito, hilingin natin sa Diyos na maabot natin ang kanyang pananaw bilang mahabagin at magkaroon din tayo ng pamamaraan na nagpapakita ng habag sa ating kapwa. Amen. Amen.